Magandang araw mga kaningning! Kung nais mo pang makarinig ng mga ekstraordinaryo at nakakatindig balahibong kwento, subscribe na at pindutin na rin ang bell button para ma-notify ka kapag may bago tayong stories. Maraming salamat po! Alam ko, ako nang bahala. May dapat din akong pagbayarin sa pagkamatay ng mag-ina ko. Malakas ang kutob ko na siya ang kumuha sa aking anak at asawa. Ngayong bumalik na siya, ay pagbabayarin ko siya. Hindi mo ba alam kung anong kayang gawin ng kapatid mo? Mas malakas pa siya sa'yo. Pinatay niya ang kapatid ko kagabi, kaya kailangan din niya yung pagbayaran. Dapat lang yun sa kapatid mo. Alam ko na kayong dalawa pumatay sa mag-ina ko. Matagal ko nang hintay ang pagkakataon na makaharap ka, Manggardo. At sa gabing ito, tatapusin na kita! Sa isang sulyap o sa kwento ng mga ibang tao, hindi nababase ang katangian at kalooban ng isang tao, kundi nababase ito sa kung paano mo siya nakasama ng matagal at maramdaman mo ang iyong kalooban para sa kanya. Magandang araw, Karine. Nais ko sanang magpasalamat sa inyo at kay Sir Froy dahil kayo ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan at aliw sa tuwing ako ay nalulungkot o nag-iisa sa bahay. Gusto kong ibahagi ang aking karanasan na ito upang magbigay ng kahit inspirasyon man lang sa mga masugid na tagapakinig ng inyong channel na katulad ko. Ako nga ho pala si Martin. Hindi ko tunay na pangalan. Siya nga pala, hindi tungkol sa aking buhay ang aking ibabahagi sa inyo ngayong araw na ito, kundi tungkol ito sa aking tiyo na itatago ko na lamang sa pangalang Antonio. 7 taon na ang nakakaraan mula nang siya ay sumakabilang buhay, pero nananatili pa rin siya sa aming mga puso at isipan. 17 taong gulang pa ako noong taong 1979. Nakatira kami sa isang liblib na baryo ng Quezon. Masagana sa mga puno ng nyog ang aming baryo. Sa bukid naman ay maraming mga nyog na tanim sina Tatay Renan, ang aking ama, na kopra ang pangunahing pinagkukunan namin ng pera. Bukod doon ay may kaingin din sina nanay at tatay sa aming lupain na tinatamnan nila ng mais. Masipag sina tatay at nanay sa pagkokopra at pagkakaingin, dahilan para kahit papaano ay nakakain kami sa araw-araw. Ako ang panganay sa aming 3 magkakapatid. Si Jose ang ikalawa at si Lusing naman ang aming bunso. 2 kaming lalaki at 1 babae. Nag-aaral na ako noon sa kolehiyo sa kursong agrikultura at ang kapatid ko namang si Jose ay sa 2nd baitang na sa sekundarya at ang kapatid kong si Lusing ay nasa 6 na baitang na sa elementarya. Kaya't nagpupursigi sina nanay at tatay na kumita ng pera bilang pantustos sa amin dahil 3 kaming nag-aaral. 2 na lang ang natitirang magkapatid, sina Tatay Renan at si Tiyo Antonio. Namatay kasi ang kanilang panganay dahil pinaslang ito ng naging kaaway sa fiesta. Hindi naman maturo kung sino ang pumatay dahil walang nakakita kung sino. Matagal na ring patay ang mga magulang nila, kung kaya't hindi ko na sila naabutan. Ang mga magulang naman ni nanay ay maaga ring namatay dahil sa malubhang karamdaman. Masaya kaming magpamilya, samantalang si Tiyo Antonio ay nag-iisa sa buhay. Namatay kasi ang asawa niyang si Tia Gela noong ipinagbubuntis nito ang kanilang panganay na anak. May nagsasabi na namatay ang mag-ina dahil kinain ito ng mga aswang. Ang masayahin at kwelang si Tiyo Antonio ay bigla na lamang naging lasenggerong manunuba
at mailap sa mga tao. Minsan ay tumutungo siya sa amin para maghatid ng suka na gawa sa tuba o kaya ay maibibigay siyang mga pagkain na sobra sa amin. Kapag naibenta niya ang tuba na kanyang nakuha sa mga punong nyug sa bukid, ibibenta niya yon sa mga nagtitinda ng tuba sa aming nayon at ang perang kinikita niya ay madalas niyang ibili ng pagkain o kaya naman ay alak. Madalas siyang nag-aamok at nagwawala sa tuwing nalalasing siya, dahilan para katakutan siya ng mga tao sa aming baryo at sa buong nayon. Ilang beses na ring kinausap ni Tatay Renan si Tio Antonio na tigilan at bawasan na ang pagdalasing nito. Ngunit hindi naman nakikinig si Tio Antonio. Mas nagalit pa siya kay tatay dahil pinapakialaman daw nito ang kanyang buhay. Hindi naman nagalit si tatay doon. Sa halip ay mas naawa pa siya sa kanyang kapatid na si Antonio dahil alam niyang mabigat ang pinagdadaanan nito. Lalo na at mag-isa na lamang ito sa buhay. Kung sa kanya rin daw nangyari ang nangyari kay Tio Antonio, malamang ay magiging ganon din siya. Awang-awa si Tatay Renan kay Tio Antonio. Gusto niya itong tulungan, ngunit si Tio Antonio naman ang mismong ayaw ng tulong. Ang tanging magagawa na lamang ni Tatay Renan ay ang siguraduhin na walang masamang mangyayari kay Tio Antonio. Kaya madalas ay nakikitulog ako sa bahay ni Tio Antonio para samahan siya sa kanyang bahay. Inuutusan din ako ni tatay na siguraduhin ko raw na walang gagawing masama si Tio Antonio oras na malasing ito at mawala sa wisyo. Isang umaga, nasa bukid kaming dalawa ni tatay para gumawa ng kopra. Kinukuha namin ang balat ng nyog at ang laman nito para patayuin sa apoy o kaya ay araw. Nakita namin si Tio Antonio na umaakyat sa puno ng nyog para kumuha ng tuba. Tay, nakausap niyo na ba si Tio tungkol sa kaarawan mo bukas? Nasabi mo na ba sa kanya na may munting salo-salo tayo sa bahay? Hindi pa anak. Hindi ko pa kasi siya nakakausap nitong nakarang araw eh. Walang pagkakataon. Kung meron man ay umaalis agad siya at mukhang ayaw akong kausapin. Sa tingin mo tay, may pag-asa pa kaya magbago si Tio Antonio at bumalik siya sa dati? Marami na ang hinuhusgahan siya at iniisip na masama siyang tao dahil sa kilos at pagiging lasanggero niya. Naniniwala ako sa kanya anak. Alam ko na may pag-asa pa para magbago ang Tio Antonio mo. Hayaan na muna natin siya at alam kong darating ang panahon na makakabangon ulit siya. Kung sa bagay, 2 taon pa lang nawala ang mag-ina niya. Para sa kanya, siguradong sariwa pa rin yun. Kaya nga hanggat maaari, iparamdam natin sa kanya na hindi siya nag-iisa. Na narito lang tayo para sa kanya kung kailangan niya ng kausap at karamay. Pambihira tay, hindi naman makausap ng matino si Tio Antonio simula nung namatay ang mag-ina niya. Palagi siya nagmumukmok. Nagiging madaldal lang siya kapag lasing, pero nagwawala naman siya at nakakatakot. Kaya nga, intindihin mo na lang ang Tio Antonio mo anak. Huwag mong madaliin. Habaan natin ang pasensya natin. Kahit habaan ko tay, hindi ko talaga maiwasan ng mainis. Para kasi akong kumakausap sa hangin eh. Ikaw talagang bata ka oh. Basta, gawin mo na lang ang sa tingin mong tama at makakatulong sa iyong tiyo. Bilisan mo na nga riyan at marami pa tayong babalatan na nyog. Oo tay, eto na po. Binibilisan na. Napakamot na lang ako sa aking ulo nang bigla akong kutusan ni tatay. Napailing na lamang siya at itinuon ang pansin sa pagbabalat ng nyog. Ako naman ay inabala ko ang aking sarili sa pagkuha ng laman ng nyog at hinahagis ito sa mataas na papag na gawa sa kawayan.
Sa ilalim naman nito ay doon itinatapon ni tatay ang mga bunot ng nyog at doon ko rin itinatapon ang baon ng nyog para sunugin mamaya sa apoy. Yun na rin ang paraan para maluto ang mga laman ng nyog sa itaas ng papag. Maluluto ito gamit ang apoy sa ilalim. Pero tinitignan at tinatansya yun ni tatay upang hindi masunog ang mga laman ng nyog sa itaas. Hindi na kami nag-usap na dalawa ni tatay at inabala na namin ang aming sarili sa aming ginagawa. Hindi na rin ako nagsalita ng mga sandaling yun dahil alam ko na hindi ko na rin makakausap si tatay ng matino. Iniisip ko noon kung paano ko sasabihin kay Tio Antonio ang tungkol sa kaarawan ni Tatay Renan. Alam ko kasi na nahihiya si tatay na sabihan si Tio Antonio. Naisip ko na sasabihan ko na lang si Tio Antonio mamaya. Oras na doon na naman ako sa kanyang bahay matulog mamaya. Abala kami sa ginagawa namin ni tatay nang biglang dumating si Tio Antonio. Tinignan niya lang kaming dalawa ni tatay sa ginagawa namin. Mukhang nagdadalawang isip pa siya kung tutulungan niya ba kami o hindi. Ako na mismo ang humarap kay Tio Antonio noong tumayo ako. Tio, tapos ka na bang kumuha ng tuba? Kumusta? Marami ba? Ayos naman, Martin. Marami pa ba yan? Tutulungan ko na kayo. Naku, baka may gagawin ka pa, Tio. Pero kung wala, abay, di mas mabuti. Para na rin matapos kami rito ng tatay at nang makauwi na maaga. Wala naman akong gagawin eh. Tulungan ko na kayo na matapos na. Tiningnan ako ni Tatay Renan at pinandilatan niya ako ng mga mata. Pero kibit-balikat na lamang ako at hindi siya pinansin. Umiling na lamang siya at tinapik si Tio Antonio sa balikat. Nag-usap silang dalawa na ikinatuwa ko. Siya nga pala, Antonio. Kaarawan ko bukas ha. Doon ka naman ang halian sa bahay. May hinanda kaming salo-salo. Susubukan kong pumunta, Kuya Renan. Napangiti ako nang marinig ko ang naging sagot ni Tio Antonio kay Tatay Renan. Noong tingnan ko si tatay, ay mabilis ko siyang nginitian. Naging tahimik na ulit kaming tatlo at naging abala na sa aming ginagawa. 5:00 na ng hapon nang kami ay matapos sa pagbabalat ng nyog at pagkuha ng kopra. Gusto pa sanang lutuin yun ni tatay, ngunit hindi na niya itinuloy dahil hapon na rin at halos 1.5 oras pa ang lalakarin namin pababa ng bundok. Nauna si Tatay Renan sa paglalakad. Sa gitna ako at sa hulian naman si Tio Antonio. Habang naglalakad ay tinatanong ko silang dalawa ni tatay kung ano ang mga bagay na hindi nila makakalimutan noong kabataan nila. Sinagot naman lahat ni tatay ang mga tanong ko, maliban kay Tio Antonio na madalang lang kung sumagot. Kung hindi ko pa siya lilingunin, ay hindi pa siya magsasalita. Inabot na nga kaming tatlo ng dilim sa daan. Biglang nanayo ang balahibo ko sa buong katawan nang marinig ang mga iba't ibang huni ng ibon sa paligid. Tiningnan ko si Tio Antonio sa aking likuran para siguraduhin na naroroon pa siya at nakasunod sa amin si Tatay Renan. Nais ko sana silang tanunging dalawa kung nararamdaman din ba nila ang nararamdaman ko. Ngunit hindi ko na lang sinambit. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad na tatlo hanggang sa tumigil si Tatay Renan. Napansin ko na may tinitignan siya sa unahan. May malaking puno ron at yun na lamang ang lalampasan namin bago kami makarating sa ilog. Pagkatapos noon ay patungo na sa aming baryo. Akma ko na sana siyang kakalabitin ng mga sandaling yon nang maramdaman ko ang pagtapik sa aking balikat ni Tio Antonio. Itinaas ni Tio Antonio ang hawak niyang siga para maabutan ng liwanag ang bukana ng daan na kinaroroonan namin. Ngunit
sumalubong sa amin ang kadiliman. Mga hininga na lang namin ang aming naririnig ng mga sandaling yun at ang lakas ng tibok ng puso ko. Ilang sandali pa ang lumipas. Nanatili pa ring nakatayo si Tatay Renan. Maya-maya ay hinugot niya ang kanyang tabak. Nilingon niya kaming dalawa ni Tio Antonio. Napalunok ako nang marinig ang pagbulong niya sa amin. "May aswang!" Humigpit ang pagkakahawak ko sa punyal na aking daladala. Si Tio Antonio naman ay hinugot niya ang kanyang karit na nakasabit sa kanyang bewang. Nakahanda na kaming tatlo kung sakali mang sumugod sa amin ang aswang. Tinanguan kami ni Tatay Renan para magpatuloy sa pagdalakad. Nanatili ang buong pakiramdam namin sa paligid at nagmamatyag. Makalipas ang ilang sandali, ay narinig namin ang munting huni ng kakaibang ibon. Nakasunod lamang ito sa aming likuran, ngunit hindi namin mawari kung ito ay nasa itaas o nasa lupa lamang. Pinagpawisan ako ng malagkit. Sumidhi din ang init sa aking dibdib, dahilan para makaramdam ako ng kakaibang takot sa aking kalamnan. Bigla na lamang kaming nakarinig ng kaluskos sa paligid, dahilan para mapatigil si Tatay Renan at Tio Antonio. Ang hawak naming siga ay pinalakas pa namin ng apoy at inilawan ang buong paligid. Bigla na lamang akong napakurap nang makita ko ang isang nilalang na may mapupulang mga mata ang bigla na lamang tumakbo ng mabilis. "Huwag mo kaming takutin, aswang! Huwag mo rin kaming pagkainteresan! Kung ganito kami ay lalabanan ka namin, kaya mabuti pang huwag mo kaming gambalain sa pag-uwi! Batid na namin kung sino ka!" Hindi ako makapaniwala sa ginawa ni Tatay Renan ng mga sandaling yun. Gusto ko sa kanyang magalit dahil sa ginawa niya ay baka mas lalong magalit ang aswang at patayin nga kaming tatlo. Tinignan ko naman si Tio Antonio sa aking tagiliran, ngunit ganun na lamang ang gimbal ko nang mawala na siya sa aking tabi. Nanginginig ang kaliwang kamay ko nang tapikin ko si tatay sa kanyang braso. Tay, si Tio Antonio, nawawala." "Ano? Saan siya nagpunta?" "Hindi ko alam, tay. Bigla na lamang siya nawala dito. Nandito lang siya sa tabi ko kanina. Pero paglingon ko, wala na siya." Narinig kong napamura si Tatay Renan ng malutong. Panay na ang ilaw namin sa buong paligid, pero hindi na namin siya nakita pa. Muli naming narinig ang huni ng aswang. Lumingalinga kami sa buong paligid at nanatiling alerto sa magiging atake nito. Ilang beses na tinawag ni Tatay Renan ang pangalan ni Tio Antonio, ngunit hindi sumagot si Tio. "Hayop kang aswang ka! Saan mo dinala ang kapatid ko? Harapin mo ako! Ibalik mo si Antonio sa amin kung ayaw mong kalabanin kita! Akala mo ba'y hindi kita kilala?" Mas lalo lamang akong nanginig noong tinawag na ni Tatay Renan ang aswang. Nakarinig muli kami ng mabilis na kuluskus. Isang sigaw at palahaw ang aming narinig ni Tatay Renan matapos ang ilang sandali. Nagkatinginan kaming dalawa at mabilis na kumiripas ng takbo sa pinagmulan ng sigaw at palahaw. Sa pag-aakalang si Tio Antonio yun, ay napausal ng panalangin si Tatay Renan. Maging ako rin ay hindi mapigilan ang kabahan. Pag-ilaw namin sa pinagmulan ng sigaw at palahaw, ay naabutan namin si Tio Antonio na hawak ang karit nitong may bahid ng mga dugo. Napatingin kami sa isang nilalang na mukhang aso na kasing laki ng taong nakahandusay sa lupa at wala na itong ulo. Nanginginig ang buo kong kalamnan dahil sa aking nakita. Hindi ako makapaniwala
na napaslang ni Tio Antonio ang aswang. Tumingin siya sa amin ni tatay na walang emosyon ang mga mata. Maging si Tatay Renan ay gulat na gulat din at hindi nakagalaw sa kinatatayuan. Noong medyo nahimasmasan na ako, ay kinalabit ko si tatay at sumunod kami kay Tio Antonio. Tahimik lamang kami ni Tatay Renan na nakasunod sa kanyang likuran. Pinagmasdan namin siya kung paano niya inalis ang dugo ng aswang na kumapit sa karit niya. Gusto ko sanang tanungin si Tio Antonio kung paano niya yun nagawa, pero siniko ako ni tatay sa kainilingan. Napabuntong hininga na lamang ako noon sa katumango. Pinilit kong itikom ang aking bibig hanggang sa nakarating na kami sa aming bahay. Patungo na rin sana si Tio Antonio noon sa bahay niya nang tawagin siya ni Tatay Renan. Sa bahay ka na maghapunan, Antonio. Hindi na, kuya. May gagawin pa ako. Salamat na lang. Hindi na pinigilan pa ni tatay si Tio Antonio nang tuluyan na itong umalis. Tiningnan ko si tatay, saka ko siya tinaasan ng kilay. Isang kibit balikat lamang ang isinagot niya sa akin bago siya pumasok sa aming bahay. Ako naman ay nanatiling nakatingin sa papalayong bulto ni Tio Antonio. Habang matagal ko siyang tinitingnan sa kanyang likuran, ay hindi mo maiwasan ang makaramdam sa kanya ng awa dahil nag-iisa lamang siya sa buhay. At ang kaninang ginawa niya sa pagkitil sa buhay ng aswang ay alam ko na galit siya sa mga ito dahil sa nangyari sa kanyang mag-ina. Huminga na lamang ako ng malalim at tuluyan na ring pumasok sa bahay. Gusto ko mang samahan si Tio Antonio ng gabing yun, pero hindi ko na itinuloy. Gusto ko ring ibigay sa kanya ang karapatan na mapag-isa siya. Habang naghahanda kaming dalawa ni nanay ng hapunan sa hapagkainan, ay hindi ko maiwasan na tanungin si tatay tungkol sa nangyari kanina. Hindi naman nagulat si nanay dahil sinabi sa kanya ni tatay ang lahat noong dumating kami. Tay, hindi ka ba nagtataka kung paano nagawa yun ni Tio Antonio sa aswang? Anong ibig mong sabihin, Martin? Abay, hanggang ngayon pa ba naman yan pa pala ang nasa isip mo? Kasi tay, hindi ko talaga maiwasan ng hindi mapaisip Sobrang bilis ng aswang. Hindi nga natin masundan ng tingin Madilim pa ang gubat at tanging siya lamang ang walang dalang siga. Sa tingin mo, paano nahabol yun ni Tio Antonio? Nagtataka rin ako, anak, kung paano niya yun nagawa. Yun ang unang beses kong nakitang nakapatay si Antonio ng aswang sa isang iglap lang. Sinigurado niya talagang patay dahil pinuntiri niya agad ang ulo nito. Gusto kong sa tanungin tay kung paano niya yun nagawa. Nako, hayaan mo na ang Tio Antonio mo, anak. Siguro nagawa niya dahil sa kaba at galit. Alam kong galit siya sa mga aswang dahil sa nangyari sa asawa at anak niya. Kaya hayaan mo ng tiyo mo. Huwag ka nang makialam, Martin, ha? Susubukan ko, tay. Pero hindi ko mapapangako sa inyo dahil gusto ko talaga malaman kay Tio Antonio. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kanino ka ba nagmana, ha? Napahimas naman si tatay sa kanyang balikat nang hampasin siya ni nanay. Napatawa kami ng mga kapatid ko dahil mukhang nainis si nanay sa sinabing yun ni tatay. Si tatay naman ay mabilis na nilambing si nanay at sinabi niyang sa kanya ako nagmana at hindi kay ina. Naghapunan kami ng masaya ng gabing yun habang ang isipan ko ay na kay Tio Antonio. Kinabukasan ay naging abala kaming lahat dahil sa pagluluto at paghahanda para sa kaarawan ni tatay. Maaga pa lang ay tumungo na si Tio Antonio sa bahay namin habang may daladala siyang 2 container ng tuba. Agad ko naman siyang nilapitan para tulungan sa pagbubuhat. Naku, Tio, paniguradong marami na namang malalasing dahil sa dalamang tuba.
Maraming salamat po. Hindi naman. Baka ako maraming bisita ang tatay mo. Konti lang naman, tiyo. Halika, doon po tayo sa loob at abala si nanay at tatay sa pagluluto. May tutulong ba ako sa inyo? Samahan mo na lang ako mag-igib ng tubig, tiyo, para punuin ang malaking banga sa gilid ng kusina namin. Naaroon na kasi sina Jose at Lupeng para tulungan si nanay at tatay sa pagluluto. O sige, bilisan natin para matapos na. Napangiti ako dahil nagtagumpay ako sa aking plano. Yun kasi ang pagkakataon para tanungin ko si Tio Antonio kung paano niyang napaslang mag-isa ang aswang kagabi. Susubukan ko lang siyang tanungin. Kapag hindi naman siya magkukwento sa akin, ay ayos lang. Kumuha ako ng 4 na timbang malaki at ibinigay kay Tio Antonio ang 2. Hindi ko na muna ipinaalam kay Tatay Renan na naroon na si Tio para hindi niya masira ang plano ko. Hinila ko na si Tio Antonio pababa sa balon na naroon sa ibaba ng aming bahay. Habang nagsasalin ako ng tubig sa timba, ay tiningnan ko si Tio Antonio. Noong unay, nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko ba ang plano ko sa pagtatanong o hindi. Ngunit sa huli ay nanalo ang kagustuhan kong tanungin siya. Dahil kapag hindi ko yun ginawa, ay hindi ako mapapakali. Tiyo, pwede po ba ako magtanong? Sige, ano yun, Martin? Kagabi kasi, hindi ako matahimik dahil sa ginawa mo sa aswang. Natakot ba kita? Pasensya ka na. Kinakailangan ko lang gawin ang tama. Bago pa niya tayo mabiktima, ay inunahan ko na siya. Hindi naman ako natakot, Tiyo. Nagulat lang kasi ako sa bilis mong kumilos. Sa ganong iglap napugutan mo ng ulo yung aswang. Paano niyo po yung nagawa? Sobrang dilim din sa paligid Tiyo, hindi nga namin masundan ang tingin ng aswang sa bilis nito. Biglang umiwas ng tingin sa akin si Tio Antonio na para bang may itinatago siyang bagay na hindi dapat maaaring malaman. Tumingala siya sa langit at para bang nagtatalo ang isipan niya kung sasabihin ba niya sa akin kung anong totoo o hindi na niya ako sasagutin. Ngumiti ako kay Tio at muling nagsandok ng tubig sa balon. Inaasahan ko na rin na hindi niya masasagot ang tanong ko kaya hindi na ako umasa. Ngunit nabigla ako nang magsalita siya. Sa iyo ko lang to sasabihin, Martin. Sa ating dalawa lang sana ito at huwag mong ipagsasabi sa iba. Pangako, Tio. Makakaasa ka po sa akin. Wala akong pagsasabihan. Ang totoo niyan, binigyan ako ng tungkulin ng isang matandang tinulungan ko noong nakasalubong ko siya sa daan papasok sa ating nayon. Mukha siyang dayo dahil hindi ko siya namumukhaan. Matandang-matanda na siya at mahina. Nakita kong pinagtutulungan siya ng mga kabataan na itulak. Tinulungan ko siya at binigyan ng mga kain at maiinom. Lasing pa yata ako nun Tapos anong nangyari, Tio? Inintay ko siya matapos kumain sa isang tindahan doon sa labasan ng nayon natin. Pagkatapos nun, sinamahan ko siya na tumungo sa bayan. Iniwang ko na rin siya ng araw na yon. Ngunit, nagulat na lamang ako nang makita ko siya sa bukid noong nanudo ba ako. Laking gulat ko dahil paano siya napunta ron. Nalaman ko na isa pala siyang engkanto. Naghahanap siya ng taong mapagbibigyan ng isang mutya na siyang magtatanggol sa mga taong nangangailangan. Nagpatuloy pa si Tio sa pagkukwento ng mga sandaling yun. Sabi niya'y gulat na gulat daw siya noon at hindi mapigilan ang kabahan. Pero hindi naman daw siya sinaktan ng engkanto na nagpakilala sa kanya bilang silawin. Pagkatapos daw nitong magpakilala sa kanya, ay binigay niya ito sa kanya ang mutya ng agila. Mahabang kuko raw yun ng agila na ginawa upang maging kwintas. Noong una ay mariing tumanggi si Tio Antonio sa tungkuling ibinigay sa kanya ni Lawin.
Ngunit sinabi raw ng engkanto sa kanya na kinakailangan niya ang mutyang yun para ipagtanggol kaming mga mahal niya sa buhay. At kapag daw may mutya si Tiyo, ay lalakas daw siya at may kakayahang paslangin ang mga aswang. Gusto raw ni Lawin na mapanatili ang kapayapaan sa aming lugar, kung kaya't naganap ito ng isang may katangian ng pagiging antingero, at si Tiyo Antonio raw ang nararapat. Sinabi ko sa kanya na isa akong lasinggero at manunuba lamang. Nabanggit ko rin sa kanya na isang masamang tao ang tingin sa akin ng mga taga-nayon. Kinakatakutan ng mga tao dahil sa ugali ko kapag nalalasing. Ngunit sinabi sa akin ni Lawin na hindi raw yun ang basihan ng pagiging mabuting tao sa kapwa. Kaya tinanggap ninyo ang pagiging isang antingero at ang mutya ng kuko ng agila? Ganun nga, Martin. Kaya mabilis kong napaslang ang aswang kagabi gamit ang aking karit dahil mabilis akong kumilos. Matalas ang paningin ko sa dilim at maging aking pandinig, katulad ng isang agila. Ang galing mo naman, Tiyo! Isa ka na ngayong antingero! Hindi ka na lasinggero ngayon! Paniguradong hahanga sa iyo mga taga-nayon kapag nalaman nila na ikaw ang tumutulong sa aming lahat para mapanatiling kapayapaan at sugpuoy ng mga kasamaan. Yan ang nais kong hindi nila malaman, Martin. Sana'y sa ating dalawa lamang ang lahat ng ito. Ipangako mo sa akin, pamangkin. Tumango naman ako kay Tiyo Antonio at sinabi ko sa kanya na wala akong ibang pagsasabihan kahit na si Tatay Renan na kapatid niya. Tinapik naman ako sa balikat ni Tiyo Antonio bago kami magpatuloy sa pag-iigib ng tubig. Ilang beses pa kaming bumalik sa balon ni Tiyo Antonio bago namin napuno ang malaking banga na gawa sa goma. Noong matapos kami ay tumungo na rin kami sa loob ng bahay. Nagulat pa si Tatay Renan dahil pawisan kaming dalawa ni Tiyo Antonio at hingal na hingal. Tinanong niya kung kanina pa si Tiyo at sinagot ko naman siya. Binatukan ako ni Tatay sa aking ulo dahil pinag-igib ko pa raw si Tiyo Antonio na hindi na raw dapat. Tumawa na lamang ako at humingi ng pasensya kay Tatay Renan. Wala na rin siyang nagawa kung hindi ang hayaan na ako dahil nangyari na ang lahat. Pagsapit ng 11:00 ng araw na yon, ay nagsimula ng nagdatingan ang mga kabaryo naming imbitado ni Tatay Renan para sa kanyang kaarawan. Tumulong naman si Tiyo Antonio sa paglalagay ng pagkain sa mahabang mesa kung saan magsasalo-salo ang mga bisita. Ang iba pa ay nagbubulong-bulungan dahil nakita nila si Tiyo Antonio. Narinig ko pa ang ilan sa kanila na nag-uusap na baka raw mag-iskandalo si Tiyo kapag nalasing na naman ito. Nginitian ko naman ang dalawang aling nag-uusap at sinabihan sila na umalis na lang at wag nang kumain kung natatakot sila kay Tiyo. Alam kong naririnig ni Tiyo ang bulungan ng mga bisita ni Tatay Renan, pero nagpapanggap siya na walang naririnig. Umalis na rin ang ibang bisita ni Tatay Renan noong matapos ang tanghalian. Ang iba namang mga kalalakihan sa aming baryo na mga kaibigan ni Tatay ay nagsimula ng tumagay ng tuba. Tinawag pa nila si Tiyo Antonio para makipag-inuman sa kanila. Mariin namang tumanggi si Tiyo sa takot na baka magwala na naman siya sa oras na masobrahan siya sa pag-inom. Hindi naman pumayag si Tatay Renan at pinilit niya si Tiyo Antonio. Narinig ko pa ang pagkakasabi ni Tatay kay Tiyo na siya na ang bahala rito oras na masobrahan ito ng tuba. Napangiti na lamang ako habang nanonood sa kanilang lahat. Nang mga sandaling yun, ay tinawag ako ni Nanay para ihatid sa mga kabaryo namin ang mga binalot niyang ulam. Para yon sa mga inimbitahan ni Tatay na hindi nakapunta sa bahay. Sinunod ko naman ang utos ni Nanay. Binilisan ko na rin sa daan
dahil ayaw kong maabutan ng dilim. Lalo pa at natatakot na ako simula sa mga pangyayari kagabi. Yun ang unang pagkakataong makakita ako ng aswang ng harapan. Habang naglalakad sa daan, ay nakasalubong ko si Manggardo, ang lalaking binansagang aswang sa aming baryo. May daladala siyang gamit at isang bote ng lambanog. Halos 1 taon din siyang nawala sa aming baryo dahil nagbakasyon daw ito sa kamag-anak na nasa ibang lugar. Napalunok ako na magtama ang paningin naming dalawa. Huminto siya sa paglalakad nang makita niya ako. Lalampasan ko na siya nang tawagin niya ako. Agad nanindig ang mga balahibo ko sa aking katawan nang marinig ko ang boses niyang napakalamig. Ang lamig na yon ay bigla na lamang bumalot sa buong katawan ko. Martin, kaarawan daw ngayon ni Renan. Di niyo man lang ako inimbitahan. Pasensya na Manggardo. Hindi ka namin napagsabihan eh. Akala kasi namin hindi ka pa nakakabalik. Kailan ho ba kayo nakabalik dito? Ganun ba? Kanina umaga lang ako nakabalik. Kinuha ko lang ito natitira kong gamit at ang lambanog. Sige ho Manggardo. Kung gusto niyo po pumunta sa bahay, pumunta na lang po kayo ron. Nagiinuman pa naman po sila. Kung gusto niyo po, hatiran ko na rin kayo ng natira naming mga handa. Huwag na bata. Pupunta na lang ako sa inyo. Papunta na rin naman ako ron ngayon kahit sabihan mo man ako o hindi. Sige ho Manggardo. Tuloy na lang po kayo at mainit naman kayong tatanggapin ni Tatay Renan. Isang makahulugang ngiti ang ibinigay niya sa akin. Tinapik niya ako sa balikat kaya't tinapik ko rin siya pabalik. Habang tinatapik ko siya, ay nag-usal agad ako ng panalangin at mga dapat na inusal para hindi niya ako unahan ng dungan at aswangin. Pagkatapos kong gawin yon, ay agad na umiwas sa akin si Manggardo at nagsimula na sa kanyang paglalakad patungo sa aming bahay. Sinigawan ko pa siya bago ako mabilis na kumaripas ng takbo. Binilisan ko na rin ang paghatid ko ng ulam dahil kinakabahan ako sa maaaring mangyari. Hindi ko alam kung ano ang pakay ni Manggardo kay Tatay Renan at sa aking buong pamilya. Yun kasi ang unang beses na tutungo sa bahay si Manggardo. Gayong hindi naman sila magkalapit ni tatay sa isa't isa o kahit ni nanay at tiyo Antonio. Binilisan ko ang aking pagtakbo pabalik ng bahay at pagdating ko roon ay naabutan ko si Manggardo na nakikipag-usap sa mga kaibigan ni Tatay Renan. Kitang-kita ko ang takot sa kanilang mga mata at ang pagpapanggap na ayos lang ang lahat kahit na hindi. Napansin ko si Tiyo Antonio na tahimik sa isang sulok sa balkonahe ng bahay namin. Naisip ko siyang puntahan para sabihin sa kanya ang tungkol kay Manggardo. Dumaan ako sa kusina at naabutan ko roon si nanay na abala sa paglalagay ng ulam sa lagayan. Sinarado ko ang pinto ng kusina at sinabi sa kanya na naroon sa labas si Manggardo. Gulat naman si nanay at mabilis niya akong hinarap. Sinabihan niya akong tawagin ang aking 2 kapatid. Ginawa ko naman yun. Pagbalik sa kusina kasama si Jose at Luseng ay binigyan agad niya ang mga ito ng bawang at asin. Maging ako ay pinahawakan ni nanay noon. Ang ilan naman ay nilagay ko sa bulsa. Pinapasok namin sa loob ng silid ang 2 kong kapatid. Naglagay sa bintana si nanay ng asin at bawang. Pinahawakan niya rin ang 2 kong kapatid ng isang tanso na malansa. Pagkatapos nun, ay sinabihan niya ang aking 2 kapatid na wag lalabas ng silid hanggat hindi niya sinasabi. Bumalik muli si nanay sa kusina at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasalin ng ulam sa lagayan.
Sinabihan niya akong ibigay ang mga yon sa mga nagiinuman at maging kay Mang Gardo. Sabihan ko rin daw si tatay na tapusin na ang pag-iinom dahil malapit na ring sumapit ang gabi. Dumaan ako sa balkonahe. Nabigla ako nang harangan ako ni Tio Antonio at kinuha niya sa akin ang mga supot na may lamang ulam. Ako nang bahala rito, Martin. Bumalik ka sa loob at bantayan mong nanay at mga kapatid mo. Ako na rin ang bahala kay Kuya Renan. Tiyo, mag-iingat ka. Tumango ako kay Tio Antonio at naniniwala ako sa kakayahan niyang ipagtanggol niya kami laban kay Mang Gardo. Bumalik naman ako sa loob ng bahay at sinibihan si nanay na tumungo sa silid ng aking mga kapatid. Tuluyan na ngang nilamon ng dilim ang kapaligiran. Sinarado ko na rin ang pinto at bintana sa buong bahay. Agad akong tumungo sa kusina para kumuha ng tabak. Binigay ko naman kay nanay ang isang punyal para kung sakali man ay may proteksyon siya. Ako naman ay naghanap ng mga goma na pwede kong sigain sa mga sandaling yun. Noong makakita ako, ay agad ko yung itinapon sa apoy. Kinuha ko ang karit ni tatay at nilapag ko yun sa ibabaw ng mesa na nasa aming sala. Narinig ko na nagdarasal na si nanay sa loob sa mahinang paraan. Ang pintuan lamang sa balkonahe ang nakabukas ng bahagya. Sumilip ako roon para tingnan kung anong nangyayari sa labas. Nakita kong nag-aalisan na ang mga kaibigan ni Tatay Renan. Halata sa mukha nila ang takot at pagkabahala habang nakatitig kay Mang Gardo. Si Tatay Renan naman ay nakatayo sa likuran ni Tio Antonio habang si Tio Antonio ay kinakausap si Mang Gardo. Abay, kararating ko lang. Hindi pa nga natin nauubos itong lampanog na dala ko. Pinapaalis niyo na ako. Di naman sa ganun, paring Gardo. Madalim na kasi at ayaw ko rin na gabihin ka sa pag-uwi. Oo nga, Mang Gardo. Ayaw naman naming makasalubong mo ang aswang sa daan. May diin pa sa pagkakasabi ni Tio Antonio sa salitang aswang habang hindi niya inaalis ang tingin kay Mang Gardo. Ngumiti naman si Mang Gardo habang nakatingin sa aking ama at kay Tio. Tumawa siya ng bahagya at saka tiningnan ang mga kaibigan ni tatay na nooy tuluyan nang nakaalis. Tinulak ni Tio Antonio si Tatay Renan. Pinapasok niya si tatay sa loob ng bahay. Alam ko sa mga sandaling yon na may nararamdaman ng kakaiba si Tio Antonio. Lumabas ako ng bahay at hinila ko si Tatay Renan. Inabot ko naman kay Tio Antonio ang karit na kinuha ko kanina. Takang-taka si Tatay Renan habang nakatingin sa akin. Pinigilan niya ako sa paghila sa kanya pero hindi ako tumigil. Nahila ko si tatay patungo sa balkonahe ng bahay namin pero nanatili ang tingin niya kay Tio Antonio habang puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Martin, kunin mo ang tabak ko ron, bilisan mo. Tutulungan ko ang Tio Antonio mo. Hindi pwedeng harapin niya mag-isa si Gardo. Pero tay, huwag kang mag-alala kay Tio. Kaya niya ang sarili niya. Nakita mo ang ginawa niya sa aswang kagabi? Alam ko yun, Martin. Narinig kong usapan ninyong dalawa sa balon. Isa siyang antingero. Pero kahit na, kinakailangan ko siyang tulungan dahil kapatid ko siya. Ayaw ko siyang mapahamak. Alam kong ipaghiganti niya ang pagkamatay ng mag-ina niya. Lalo na ngayong narito na si Gardo. Hindi ko sinunod ang sinabi ni tatay. Sa halip ay hinila ko siya papasok sa bahay at sinara ang pinto. Tumungo naman si tatay sa kusina at mabilis na kinuha ang tabak na nakasabit sa dingding. Sinubukan ko ulit siyang pigilan pero hindi siya nagpapigil. Lumabas si Tatay Renan at tinabihan niya si Tio Antonio. Napahawak ako sa aking buhok at mabilis na kumuha ng punyal.
nanatili pa rin ako nakasilip sa labas at pinapanood ang kanilang harapang tatlo. Anong ibig sabihin nito? Pagtutulungan niyo akong magkapatid? Wala sana akong balak na patayin ka, Renan, dahil wala ka namang kinalaman dito. Pero mukhang pinili mo ang landas mo, at yon ay ang mamatay kasama si Antonio. Wala akong pakialam sa sinasabi mo, Gardo. Narito ako para protektahan ang kapatid ko. Hindi mo ba alam kung ano ang kayang gawin ng kapatid mo? Mas malakas pa siya sa'yo. Pinatay niya ang kapatid ko kagabi, kaya kailangan din niya yung pagbayaran. Dapat lang yun sa kapatid mo. Alam ko na kayong dalawa pumatay sa mag-ina ko. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataon na makaharap ka, Gardo. At sa gabing ito, tatapusin na kita. Tignan natin kung sino ang mamamatay ngayong gabi, Antonio. Huwag mo akong maliitin dahil hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Hinila ni Tio Antonio si Tatay Renan palayo kay Mang Gardo. Habang si Mang Gardo naman ay unti-unting nagpapalit ng kanyang anyo sa pagiging aswang. Napasinghap ako at nanlaki ang aking mga mata nang maging tulad siya ng isang tao ngunit hindi katawan ng tao. Mahaba ang mga kuko nitong matutulis. Mahaba ang dila, matutulis ang mga ngipin at napakapangit ng mukha. Sa isang iglap lamang ay nawala bigla si Mang Gardo at naglaho sa dilim. Si Tatay Renan at Tio Antonio ay nag-usap sa kung ano ang kanilang dapat na gawin. Hanggang sa pumasok si Tatay sa loob ng bahay at naiwan si Tio Antonio sa labas. Anak, tulungan mo ako maganda ng tubig na may asin at bawang. Bilisan natin at baka kung ano binabalak ni Gardo. Tawagin mo ang nanay at mga kapatid mo. Magtipon-tipon tayo rito sa sala. Opo, Tay. Sandali lang. At pupuntahan ko sila sa silid. Agad naman akong nagtungo sa silid at tinawag ko si nanay at ang aking dalawang kapatid. Nagtipon-tipon kami sa sala. Nagdarasal si nanay ng mga sandaling yun at ang aking mga kapatid. Si tatay naman at ako ay abala sa paglagay ng asin sa garapon na may tubig at maging bawang. Noong matapos ay hinalo yun ni tatay hanggang sa matunaw ang asin. Rinig na rinig namin sa labas ng bahay ang bangayan nila Tio Antonio at Mang Gardo. Sa mga sandaling yun ay natatakot na kami dahil alam namin na malakas na aswang si Mang Gardo at alam kong mahihirapan si Tio Antonio sa pakikipaglaban. Palabas na sana si Tatay Renan ng bahay nang bigla na lamang siyang napasapo sa kanyang tiyan. Nabitawan niya ang garapon na may lamang tubig at nabuhos yun sa sahig. Agad kong dinaluhan si tatay noong bumagsak siya sa sahig habang namimilipit sa sakit ng kanyang tiyan. Si nanay ay taranta naman na kumuha ng bawang at sa kanya yun ipinahid sa tiyan ni tatay. Kumuha rin ang aking kapatid na si Jose ng rosaryo at isinabit yun sa lieg ni tatay. Namumutla na si tatay ng mga sandaling yun habang pinagpapawisan siya ng malagkit. Sigurado kami na inaswang na ni Mang Gardo si Tatay Renan dahil narinig ko ang halakhak niya sa labas. Ano, Antonio? Ano ang gagawin mo ngayon? Paano mo sasagapin ang iyong Kuya Renan? Walang yaka talaga, Mang Gardo. Dapat noon ay pinaslang na talaga kita nang wala ka nang mabiktima. Malas lang dahil wala pa akong kakayahan noon. Pero ngayon, sisiguraduhin kong tatapusin ko na ang kasamaan mo. Binalingan ko si Tatay Renan na noon ay parang nag-aagaw buhay na. Umiyak na ang dalawa kong kapatid at si nanay ay hindi tumitigil sa pagdarasal. Tumayo ako at naalala ko ang isa sa albularyo sa aming nayon, si Mang Ison. Nagsabi ako kay nanay at sinabihan ko siyang susunduin ko si Mang Ison para matignan nito si tatay. Agad namang pumayag si nanay sa akin at pinag-ingat niya ako.
Lumabas ako ng bahay at nakita ako ni Mang Gardo at ni Tio Antonio na noon ay nakikipagbuno na silang dalawa sa isa't isa. Napatingin sa amin si Mang Gardo. Nanlaki ang aking mga mata nang ngumisi siya at malakas na itinulak si Tio Antonio. Ako naman, dahil sa takot ay binilisan ko ang aking pagtakbo. Takot na takot akong mahabol niya. Alam kong pipigilan niya akong tumungo sa bahay ni Mang Ison para humingi ng tulong. Kahit na anong mangyari ay kinakailangan kong makapunta roon para mailigtas ko si Tatay Renan. Sa kalagitnaan ko ng pagtakbo sa kagubatan, malapit na sa baryo nila Mang Ison nang biglang humarang sa harapan ko si Mang Gardo. "Bata, saan ang punta mo? Ha? Wala ka ng pakialam pa ron! Padaanin mo ako!" "Hindi kita padadaanin. Alam ko kung saan ka tutungo at yun ang hindi ko hayaang mangyari, bata! Tumakbo ka na, Martin! Ako nang bahala sa kanya!" Malakas na sinipa ni Tio Antonio si Mang Gardo, dahilan para tumilapon ito sa kakahuyan. Mabilis naman akong kumilos at tumakbo, pero sa isang iglap ay bigla na lamang may humila sa aking damit at binalibag ako sa lupa. Hindi ko napansin na nakabangon na agad si Mang Gardo. Tumama ang likuran ko sa lupa dahilan para mapadaing ako sa sobrang sakit. Napahawak ako sa aking braso na mukhang napilayan dahil yon ang unang bumagsak. Nakita ko na mabilis ang kilos ni Tio. Sunod siyang nagpakawala ng suntok at sipa sa kanya ginamit ang karit niyang hawak. Ngunit agad yung nasalo ni Mang Gardo. Tumayo ako at saka dumakot ng asin sa aking bulsa at sinabi ko yun sa kinaroroonan ni Mang Gardo. Napasigaw si Mang Gardo nang tamaan siya ng asin. Yun naman ang kinuhang pagkakataon ni Tio Antonio upang pugutan ng ulo si Mang Gardo. Gumulong ang ulo ni Mang Gardo sa lupa habang sumisirit ang dugo nito mula sa leeg. Hindi pa nakontento si Tio at kinuha niya mula sa akin ang punyal na aking hawak. Galit na galit siyang sinaksak sa dibdib si Mang Gardo habang umiiyak siya. "Para sa mag-ina ko na pinatay mo, para sa kanila na hindi ko man lang nakasama, ngayon ay napagbayaran mo na ang kasamaan mo." Tumayo ako at saka ko pinigilan si Tio Antonio. Patay na si Mang Gardo at wala na itong buhay. Pugot na ang ulo at puno ng saksak ang kanyang dibdib. Huminga ako ng malalim at sinabi ko kay Tio na kailangan naming tumungo sa bahay ni Mang Ison. "Bilisan natin, pamangkin. Ayoko na sana may mangyaring masama sa tatay mo. Kayo na lang ang pamilya ko. Kapag mawala siya, hindi ko nakakayanin pa." "Magdasal po tayo, Tio. Hindi matatalo ng aswang si tatay. Alam kong lalaban siya. Hindi siya madadala ni Mang Gardo." "Matapang si Kuya, kaya hindi yun mangyayari. Halika na!" Sabay namang kaming dalawang tumungo sa bahay ng matanda. Gulat na gulat pa ang albularyo nang makita niyang duguan si Tio Antonio. Noong nadaanan namin ang bangkay ni Mang Gardo, ay agad itong sinunog ni Mang Ison gamit ang siga niyang dala. Dinasalan niya rin ito bago kami tumungo ng bahay. Pagdating namin sa bahay ay wala nang malay si Tatay Renan. Tiningnan naman ni Mang Ison ang pulso ni tatay para malaman kung buhay pa ba ang aking ama. Napahinga kaming lahat noong sabihin sa amin ni Mang Ison na nawalan lang ng malay si tatay. Dinasalan niya ng ilang beses si tatay at may tinapal siyang dahon ng gabi sa tiyan nito. Winisikan din niya ng banal na tubig si tatay at saka ulit siya nagdasal. Noong matapos si Mang Ison sa kanyang ginagawa, ay binalingan niya kaming naghihintay sa sasabihin niya. "Huwag kayong mag-alala. Ligtas na si Renan.
Napatay ninyo ang aswang kaya nawala ang inkantasyon niya kay Renan. Sa ngayon ay hintayin na lamang natin siyang magkamalay. Maraming salamat, Mang Ison. Wala yun, Antonio. Oo nga pala. Pwede ba kitang makausap tungkol sa isang bagay? Tinignan ko si Tio Antonio nang marinig ko ang sinabing yon ni Mang Ison. Tinanguan ako ni Tio Antonio at tinapik sa aking balikat bago siya bumaling kay Mang Ison. Niyakag niya ang matanda patungong kusina at doon niya ito kinausap. Batid ko na rin ang pag-uusapan nilang dalawa ni Mang Ison. Yun ay tungkol sa tangan na mutya ni Tio Antonio. Noon ay binalingan ko sina nanay at ang aking mga kapatid. Niyakap ko sila ng mahigpit habang nakatingin kami kay Tatay Renan na wala pa ring malay. Ilang sandali pa ay nagasing na rin si Tatay Renan na siyang ikinatuwa naming lahat. Niyakap namin siya ng mahigpit. Nagpasalamat naman siya kay Mang Ison na naroon pa rin at hinihintay din ang kanyang paggising. Noong masiguro ni Mang Ison na hindi na masama ang kalagayan ni tatay, ay nagpaalam na rin siya sa amin para umuwi na. Labis naman ang pasasalamat namin sa kanya. Nang makaalis na si Mang Ison, ay unti-unting tumayo si Tatay Renan. Tinawag niya si Tio Antonio at niyakap ito ng mahigpit. Napangiti naman ako at maging sinananay dahil sa tagpong yun. Mabuti at ligtas ka, Antonio. Di ko akalain na mapapaslang mo si Gardo. Sa wakas ay nabigyan mo rin ng hustisya ang pagkamatay ng iyong asawa at anak. Maraming salamat, kuya. Patawarin mo sana ako kung minsan ay pinapakita ko na wala akong pakialam. Pero ang totoo niyan, labis akong nangungulila at nagmamalasakit ako sa inyo, kuya. Alam ko yan, Antonio. Alam ko rin ang tungkol sa sekreto mo. Narinig ko kayo nag-uusap noon ni Martin. Hanga ako sa iyo dahil ginagawa mong alam mong tama. Ipagpatuloy mo yan at siguradong matutuwa ang mag-ina mo kung saan man sila naroroon. Oo, kuya. Iingatan ko rin ito dahil biyaya ito sa akin ng kalikasan. Tumango si Tatay Renan kay Tio Antonio at niyakap siya nitong muli ng mahigpit. Nagtawanan na lamang kaming lahat habang nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi niya kami pinabayaang mapahamak. Simula noon ay nagpapaturo na ako kay Tio Antonio kung paanong makipaglaban at talunin ang mga aswang. Marami-rami na rin natulungan ng mga tao si Tio Antonio at ang bansag sa kanya noon na mga kanayon na isa siyang lasenggero at masamang tao ay napalitan na yon. Kinilala na si Tio Antonio bilang isang malakas na antingero sa aming nayon. Hangang-hanga ako sa kanya at nagpapasalamat dahil kahit papaano ay naging masaya na si Tio Antonio. Ginugol niya sa pagpuksa ng kasamaan at pagtatanggol sa mga naaapi ang buong buhay niya. Wala siyang ibang ginawa kundi yun lang hanggang sa siya ay pumanaw. Kahit na ganoon ay marami din siyang mga aral na itinuro sa akin at sa aking mga anak, kasama ang aking ama na nasa langit na rin. Marahil, ganun talaga ang buhay. May nakalaang tungkulin para sa ating lahat. Depende na lang kung ano ang magiging desisyon mo at gagawin sa buhay. Hanggang dito na lamang ang lahat, Karide at Sir Froy. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa aking kwento ngayong araw. Wakas.